ko lang yung sinabi kanina, dadagdagan ko lang ng mga verse. Buksan natin sa Ephesians chapter 2. Hanapin ko nga yung wording na ano. Broken down the middle wall. Anong verse yun? Tulungan nyo nga. Paghiwalay. Nasa Ephesians kayo, nasa Galatians. Parang nasa Ephesians eh. Walang babae. Broken down the middle wall, nabasa niya. 2:14. 2:14. Ephesians 2:14. Ephesians 2:14. Oh, sige. Okay. 2:14. Unawain natin na sa Ephesians. Yung tatayo ka ng isang iglesia, isang templo. Bawat bato na tinayo sa templo ay tao. Batong buhay. Sa 1 Peter 2:5. Kung batong buhay, iglesia yan, ano ba ginagawa sa iglesia? Okay? Ito, alam mo yung sinira dito, marami siyang ginalibawa. Alipin at yung amo, tapos yung Hudyo at ang Grego. Tapos ang list natin niya yung babae at yung lalaki. Saan niya yung babae pala? Teka, i-akit natin yung baba, hanapin na lang. There's no more bond or free, Jew or Gentile, male or female. Lahat makakalapit. Hindi ba paglapit lang kay Kristo yan? Nasa baba yata. Check nyo na lang sa Bible nyo ha. Dito. So, kung inabolish niya ang middle partition wall, Galatia 3? Okay. O sige, susunod ko lang yan. Galatia 3:28. Wala nang Hudyo, no Grego, wala nang tali o malaya, wala nang lalaki o babae, kayo ay isa kay Kristo Jesus. Kung kayo ay kay Kristo, kayo nga ay binhi ni Abraham at tagapagmana ayon sa pangako. Malalim to, pero alam niyo ba, lahat ng tagapagmana kailangan magbahagi. Sulat niyo na lang, para mabilis tayo. Isaiah 59:21. Lahat ng tagapagmana ni Abraham, lahat ng tagapagmana galing sa Diyos, kailangan magbahagi. Ang tunay na pagsamba, mas pinakamataas na antas, bawat isang nagbabahagi. Hebreo 10:25. Memoryado niyo na ba yan? Huwag niyong pabayaan ang pagkakatipon. Kundi, mga aralan ang bawat isa. Kung i-Englishin mo, exhorting one another, ay hindi lang pastor na iisa. Hindi lang ministro na kakaunti. Lahat ng kapatid yun. Ang unang iglesia ay cell group ang pagsamba nila. Alam niyo ba yan? Kaya nga, dito sa pamilya, dapat meron tayong gabi-gabi cell group. Sa pamilya, may nagawa ko yata yun kay Brother Ben sa bahay natin. Nagpabasa tayo natin. Alala ni sister, no? Binigyan ko kayo ng booklet. Tapos, bawat isa nag-share doon sa booklet. Kaya ako ginawa yun bago tayo mag-Bible study kasi gusto ko ipakita yun ang pagsamba. Huwag natin iasa yung pagsamba pupunta sa isang building. Ang pagsamba, doon pa lang sa bahay niyo, magsamba na kayo kasi yun ang original na paterno doon sa Acts 2. So kunwari, Sister Len, birthday ko, meron kayong bagong open na gawain. Sanayin nyo na agad sila. Parang testimony, kahit binasa lang. Doon sa factory, doon sa ukong, kahit di marunong magsalita, kahit papasahin ko lang, kahit one word lang, sige, tapos na, okay na yan. Sinasanay nila natin sila magsalita. Parang yung baby na bago silang pinalo yung pwede parang huminga. Yung pagsasalita, yung pagbibigkas, yan ay parang hininga. Parang hininga ng Espiritu Santo. May kinalaman sa kanyang pahayag. Hindi na tayo sa traditional na sensation ng inaabangan. Ang habol na natin ngayon ay salita ng Diyos na yun ay may bukang bibig. Yan ang dapat pinag-usapan ng bata. Kaya matakot kayo
Paano ba sila sasanayin? Na yun ang papag-usapan nila. Okay. Ito, Hebrews 10:25. Oh. May tanong. Panlalaki lang ba yan? O kahit babae kasama niya? Kasama pa babae yan? Amen. Amen! O sabihin natin amen kung Amen. sangayon kayo. Kasama ba ang babae dyan sa Hebrews 10:25? Amen. Kasama sila sa mag-exhort. Okay, ibang talata. Unang Korinto 2:13. Yan ring mga bagay na ating sinasalita, hindi sa salita ng karunungan ng tao, kundi sa Espiritu Santo, tinuturo ng Espiritu Santo. Ay, compare ito Tagalog. Sinisiyasat ang mga spiritual na bagay sa mga spiritual na bagay. Iakit nga natin sa 10, makikita nyo, yan yung mga pahayag ng Diyos. Alam mo nangyari kasi ngayon, alam nyo, nagsasalita kayo pa rin yung mga kababaihan ko sa traditional churches eh. Pero pinag-uusapan nila, buhay-buhay na lang. Nagkakaroon, ito natural natin, hindi natin sinasadya. Pag wala tayong ganung gagawin sa church, ganung set up sa church. Pakinggan niyo yung pinag-uusapan ng mga sisters. Yung mga lalaki na, yung mga nanay na. Ano yung kwentong buhay? Uy, kamusta yung anak ko? Ilang buwan na yung tiyan mo? Ang tapos, isipin mo, punta ka sa iglesia, parang social party lang. Social gospel. Interpretation sa social gospel, yung pinag-preach na malalim ng fruit. Kailangan, buhay-buhay may pagkakataon kasi minsan lang kayo magkita, unahin nyo na yung hindi nyo alam. Yung makikita sa puso mo, priority mo ba alamin yung mga hiwaga ng Diyos? O walang kwenta sa'yo yan, dalo lang ako, sabi ng pastor, dalo ako, sabi ni pastor, wag mo makinig dyan. Yan ang pakinggan ko, yan ang pakinggan ko. Sabi ni pastor, maglinis ng patient. Itong verse 10, pinahayag ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu. Ang Espiritu ang sumisiyasat ang lahat ng bagay. Oo nga, ang malalalim na bagay ng Diyos. Itong malalalim na bagay ng Diyos, ito ang bibigkasin. At ang sino yung magbibigkas? Balik ka sa 13. Mga lalaki lang ba ang bibigkas? Verse 13. Ating sasalitain. Ang kausap lang ba ni Pablo, mga kalalakihan? Para lang ba ito sa mga ministro? O para ito sa lahat ng kapatid? Sagot. Para sa lahat? Amen. So that means to say, encourage natin magsalita. Kahit lang sa sambahayan mo eh, Brother Joey. Encourage mo sila magsalita. Balik niyo yung pabasa doon sa bahay niyo. Okay, pagkala sa nag-discourage sa inyo, magtuloy yan. Ituloy niyo yan. Para makapagsalita sila. Pag nagsalita sila, pagpapalain ng Diyos yung sambahayan mo. Hindi lang material ha. Hindi lang physical ha. Spiritual. Magtatanong na sila. Tatanong na sila sa Word of God. Yun ang prime time nyo kaysa telenovela. Yun ang excitement ng sambahayan nyo. Yan ang excitement ng tunay na iglesia. So, punta tayo sa unang Korinto 14:26. Unang Korinto 20:16. Paano nga, mga kapatid, pag kayo ay nagkakatipon, bawat isa sa inyo ay may awi, may doktrina, may wika, may pahayag, may pagpapaliwanag, lahat ng bagay ay gawin sa ikalalakas. Tanong, panglalaki lang ba yan? O lahat ng kapatiran kasama ang kababaihan? Lahat? O hindi? Lahat. Sabihin natin lahat. Lahat. Nakasa natin, lahat! Lahat. Yan ang kompletong iglesia. Ngayon, may iglesia ang marunong lang yung pastor. Marunong lang yung ilan. Pero dapat meron tayong isang klaseng ministeryo, lahat, bawat isa sa akin na nahihikayat, natatrain, nasasanay na bawat isa maglabas, magdala ng handog. Sa Israel, pag nagdala ng kordero doon sa templo, hindi lang isang pamilya, hindi lang isang tribo, lahat ng pamilya.
Kaya busy ang templo 24 hours a day. Kasi araw-araw may nagdadala dyan ng handog na kakatayin. Yung kakatayin cordero, yan yung salita sa panahon natin. Maghanda kayo ng handog. So, lahat ay gawin para sa ikalalakas. Acts 2, ano? 17. Acts 2:17. Acts 2:17, yan yung sa huling araw, bubusan ka ang Espiritu. Oh, babae at lalaki, lahat ng naman. Oo, sa lahat sila yung magsisipang mula. Oh, yan o. Lahat sila ay magkakaroon ng pangitain. Lahat sila ay magkakaroon ng panaginip. Ito ay gift. Pwede sabihin ng iba, gift yan eh. Corinthians 12 yan eh. Yung gift sa Corinthians 12, basahin mo sa baba, may kinalaman na sa fivefold gifts. Yun. May kinalaman na sa word. Merong supernatural gifts. Merong word gifts yung hindi supernatural, yung natural. Discernment, word of knowledge. Pwede pa rin supernatural. Ang word of knowledge ang naman na supernatural. Nalaman mo yung sekreto mo. Ngayon si Pat Robertson, di ba? Sabi ni Pat Robertson, meron dyan. Pati sa GMA doon sa 700 Club Asia. Meron dyan, merong sakit sa goiter, ganyan. Ang word of knowledge na tinutukoy ko na, hindi naman masama yung mga gifts sa tao. Pero yan ay stepping stone papunta sa word. Yung word of knowledge mo, na patungkol sa sikreto ng mga tao, na di mo dapat malaman, kailangan tumagos na doon sa pahayag ng Diyos. Yung word of knowledge, word of wisdom, no? Yan ay may, kung iakyat mo yung antas ng gift na yan, aabot na yan doon sa tinatawag na yung pag-share ng mga hiwaga ng Diyos. Ngayon, pag pinasa niyo pa sa ibaba, babanggitin na yung fivefold gifts. Tapos pagbanggit ng fivefold gifts, ibig sabihin pala, sa Corinthians 12, lahat ng tao pala, mayroong ganong mga gifts, kahit fivefold gifts pwede mag-manifest sa church. Tapos sinabi pa doon sa baba, desire earnestly the best gifts. O covet earnestly the best gifts. Ano yung best? Umakyat ka hanggang sa word. Huwag ka makontento doon sa pagaling. Huwag ka makontento doon sa meron kang word of knowledge na nalaman ng sikreto ng tao. Kung hindi ka mag-graduate yan, ako wala ka pinagkaiba sa mga makikero. Yung mga mahikero, ang mga spiritista, yung mga sabihin niya, talagang sa Diyos siya, pero ang sinusundan yung milagro. Dapat sundan yung salita. Ginamit lang ng Diyos yung milagro para yung mga unbeliever maka-focus. Pero hindi ka titigil doon sa milagro. Kaya desire, earnest, akala mo yung best gifts. Pag supernatural, yan na yung best. Akala mo pag nag-share lang sa word, mababa yan. Baliktad, mas mataas yung word kesa yung milagro. Amen. Mas mataas yung word kesa yung milagro. Desire, pagbasa niyo pababa, papataas ka doon. Meron pa doon, administration, helps. Hindi mo na yung mga tumutulong ka doon sa related sa ministry. Malaki ka sa harapan ng Diyos yan. Okay, say, Matthew 18 verse 20. Okay, Matthew 18 verse 20. Kung mayroong dalawa o tatlong nagkakatipon sa aking pangalan, ito ang iglesia. Kahit pala pamilya, pwede na maging iglesia eh. Ako'y naroon sa kalagitnaan nila. Ito yung tanong. Puro ba lalaki lang yan? May sis na rin. Anong gagawin ng tatlo? Kasi tapos. Bawat isa magbabahagi, katulad ng nakasulat sa unang Korinto 14. Pag kayo'y nagkakatipon, bawat isa sa inyo may dalang awit, may dalang salita. Bawat isa nag-contribute. Hindi bawat pala yung babae mag-contribute. Kung kayo. Buksan natin doon sa Salmo 40 Gs. Tapos Hebreo 5. Di ko tinago ang iyong katuwiran sa aking puso. Aking pinahayag ang iyong katapatan at ang iyong kaligtasan. Hindi ko tinago ang iyong pag-ibig, ang iyong katotohanan sa dakilang
Kongregasyon. Sa dakilang pagtitipon. Sino yan? Lahat ng mananampalataya. Si David lang ba yan? Lalaki lang ba yan? Lahat ng tunay na mananampalataya. Lahat ng nagbabasa ng Biblia, para sa atin yan. So nakikita natin original ng pagsamba. Pag simahin katulad ng Diyos, yan ang ba ay pinagaling ako ng Diyos, binigyan, sinod yung problema ko sa financial, yung away namin, nagkasundo kami, yung hanggang doon lang ba? Yung kapatid ko, patay, binuhay, hanggang doon lang ba? O ang kasama sa kanyang katwiran, lahat ng malalalim na hiwaga ng Diyos na inilaan niya pala sa kanyang nobya. Ang kanyang nobya lang ang makakatanggap. May hiwaga ng kanyang nobya lang ang makakatanggap. Yung hindi niya tunay na nobya, hindi naintindihan yung love letter. Merong sa love letter ng magkasitahan, merong sila lang nagkakaintindihan sa salita na yun. Yan ang ibig sabihin, nakatagong hiwaga ka sa salita. Dito tayo, Hebreo 5:12. Tayo na rin yan, pareho na rin yan. Ito, magturo na. Hebrews 5:12. Pagkat sa panahon na kayo ay dapat nang maging guro, pagkapagpuro yan ay kinakailangan nyo ulit na may magturo sa inyo ng unang mga simulain ng mga hiwaga ng Diyos. At kayo naging katulad ng may nangangailangan sa gatas at hindi ng malakas na karne o matigas na karne. Ano yung sabihin niya? Ano yung expectation ni Pablo? Expectation ni Pablo, bawat isang mananampalataya, magiging ano? Magiging? Magturo. Lakas natin, magiging? Guro. Lalaki lang ba o kasama ang kababayan? Kasi lahat yan eh. Lahat yan. Pinag-usapan yan, iglesia. Tuloy natin basa. 13. Alam mo, nagkakatugma lang ang mga talata to. Nung sa Korinto, binasa ko eh. Yung malalim na bagay ng Diyos. Pagkandahan ng gumagamit ng gatas ay hindi bihasa sa salita ng katwiran pagkat siya ay sanggol. Ngunit ang matigas na karne ay sa kanila na sapat sa gulang. Mature, no? Dapat pala mag-mature ang isang believer na sa pamagitan ng katwiran ay nagagamit ang kanilang mga licenses. Pakiramdam upang exercise. Ganapin ang pag-discern. Discern sa Tagalog. Marami na Tagalog yan. Pag-prepare. Ang pag-discern sa mabuting masama. Ang discern actually, judge yan pag-uhulog yan. Kaya nyo makita ano yung tama mali. Yung discern, kaya nyo mapatunayan ano yung tama mali. Kaya nyo makita. At napakahalaga sa isang mananampalataya yan. Alam mo, kung mahina ang ating discernment, hindi tayo lumago, yung anak natin, papasok natin sa school, mag-influensya. Baka 10 oras, walang pabasa, walang training, masisira. Paglaki nila, hindi nyo ba napansin? 10 taon na ako dito, lahat ng mga young people na nakaraan, puro na nahulog. Kasi may nag-discourage yung sa training. Tapos ang sisimpa, kaya yung huwag ang dahilan, kaya sila. Pakilala. Makilala niya yung tamang mali. Hindi na nila nakilala yung tamang mali. Nagkaroon na sila ng boyfriend-girlfriend sa school. Na tumigas na yung puso ng anak kasi ayaw ng magulang mag-utos, ayaw ng magulang maningin. Binayaan lang sila mag-iwalay. Bakanteng oras, Sister Shirley. Yung bakanteng oras, dapat tinitingnan mo kung may pinagawa ka spiritual. Tingnan mo kung gagawin. Kung hindi ginawa, kailan dapat na maruta. Utos ng Diyos yan. Pag inulong mo yung pangalan, may sinabi ng Diyos, sisirain mo ang bata. Tulong-tulong tayo. Ang tunay na iglesia, magtutulungan dyan. Anong ginagawa ng elders? Anong ginagawa ng ministers? Bawat isang kapatiran, kayo dapat ay minister, hindi kayo alagain. So, balik tayo dito. Makikita nyo sa tunay na iglesia, nagtutulungan hanggang bawat isa ay umabot doon sa pagbabahagi na ng salita ng Diyos. Pagtuturo ka. Kayo ay dapat verse 12, kayo dapat nagtuturo na.
Sa traditional church, habang po'y tagapakinig, kung sino lang gusto maging tagapakinig. May hierarchy. Ang hierarchy, pansamantala lang yan. Ang layunin ng Diyos, yung pinaka-mature sa kanila, dadalhin yung ibang mga hilaw sa maturity din na maging katulad nila. Kaya lahat ay mature na sa Word of God. At yan ay malulhating iglesia. Okay. Ngayon, may nakasulat naman tungkol sa manggagawa eh. Ikaw ay ang tatay ng pananampalataya. Respetuhin bilang tatay. Pwede ba, ito tinalakay sa Quiapo, no? Paano kung yung miyembro may natutunan na mas malalim dun sa pastor? Siyempre, ang traditional na unawa, hindi mo na siya pastor, manap ka na ibang pastor mas malalim sa'yo. Pero ito naman sa akin, natural, ganyan talaga nangyari sa laman. Di ba yung tatay yun na nalampasan nyo sa unawa minsan? Hindi na minsan, madalas. Siyempre, mas matanda siya, mas bata ka. Pag tumakbong panahon, maumusan siya. Natural yan eh. Ang issue nito, pag naumusan mo ba siya, wala ka nang galang sa kanya. Ang traditional mind kasi, pag naumusan mo siya, wala ka nang galang sa kanya. Hindi naman. Eh dapat pala para may galang, magmamang ka. Ay, mali. Para maging proud ang tunay na tatay sa laman, ang tunay na tatay sa spiritual, lumago. Sabi nga Pablo, magsilago kayo. Sa salita yun. So kahit na may lalaman sila na higit sa'yo, okay lang kahit meron tayong tatay sa laman, nire-respeto natin. Nire-respeto rin natin kahit na meron tayong natutunan na hindi niya alam. Wala namang siraan, walang samaan na loob, walang ano. May mga iglesia, naghiwalay dahil yung miyembro, mas may natutunan kaysa sa pastor. Pero hindi dapat mangyari yan. Nandun pa rin dapat ang respeto. Dalayaan niya, kung gusto niya lumalim. Kung namin, hindi nagkaibigan, pwede pa rin magpahaginan. Yan ang isang iglesia na tunay na malaya. Bawat isang malaya, sabi ng propeta, makapagsaliksik sa isa't isa. Meron akong hindi naintindihan, pakita niyo sa amin. Yan ang pakita ng propeta yung pagkabirin. Okay. John 14:12. John 14:12. Siya pakita. Katotohanan siya sabi sa inyo, siyang nagtiwala sa akin at ang gawa na aking ginagawa ay siya rin kanyang gagawin at dakilang mga gawa kaysa sa mga ito na magagawa niya pagkat ako ay panunod sa akin naman. Kahit si Kristo mismo sabi, di ba? Higit sa kanyang ginagawa. Okay, walang question? Time na? Sino may tanong? Pinatasa ka ba? Yung 5 minutes niya, nasa kanya kung magpapatanong siya. Yan. Patanong ko po, ang Bible po ang sasabi ng kasi ng babae. So, madaling salita, walang diskriminasyon. Pero pagdating din sa Corinthians chapter 14, bakit ang babae hindi pinahintutang mag-judge? Okay. Ito ang unawain natin. Sa pasimula, tandaan mo yung Corinthians 14, no? Yung church na yan, nasa process yan. Bakit mo malaman nasa process? Merong gifts doon na pinag-usapan para sa mga hilaw, binanggit doon sa taas. Okay. So pag may nagmamanifest na gano'n, yung judge, dalawang klase yung judge. Yung isa, pagdidesisyonan. Yung isa, pag tinignan mo sa Tagalog, siyasat. Buksan natin yan. Pansinin nyo yung magtatanong yung babae nito. Diba? Oo nga, let the other judge. Baba tayo. Ay, ito totoo. Dito sa PP 35. Kung meron siyang matutunan, magtanong siya sa kanilang asawa sa bahay. Unawain niyo, kasama sa judge na to yung pagsisiyasat. Alam niyo ba, pwede niyo ma-interviewin yung sa isang session, no? Sa isang session. May interview yan may interrogation yan. So, dapat hindi sa oras na yan, magtanong yung babae kasi parang bubuluhin niya yung session. So, doon na sa bahay siya magtanong. Related yung sa pagsisiyasat yung judge na may interrogation tungkol sa paglabas ng gift. Anong ibig mo sabihin? So,
Balik tayo. Meron na mas malawak na paliwanag dito. Tama, ito maganda yung tanong mo eh. Parang di pantay ah. Yung babae ay manahimik ang tanong. So hindi ito sa church, tungkol lang sa judge, pero parang hindi pantay. Ito kasi, sa pasimula ng iglesia, hindi talaga pantay. Kasi, di ba sa iglesia, mayroong itinalagang pastor? Amen. So, yung 7 tala sa kamay ni Cristo, yun ay local pastors sa bawat iglesia doon sa Turkey. Ngayon, does that mean habang buhay ganun lang ang setup? Yan yung sinasabi ko kaninang may hierarchy pero temporary. Sa traditional habang buhay. Ang hierarchy dito sa panimulang iglesia, meron talagang merong mature na umaakay doon sa immature. So yung mga sister at that time, hindi muna sila pwede makialam doon sa pag-interrogate doon sa judge. Kasi makakagulo sila. So, sa umpisa talaga, tulad ng ginamit ni Martin kanina, nahulog ang babae. Kaya kailangan babae magpasako. Ha? Saan siya magsisimula? Magsisimula siya sa pagkahulog. Pero mula sa pagkahulog, unti-unti siya magkakaroon ng bahagi sa pag-share. Ngayon, nag-share na siya ng Word of God. Di ba hindi siya pwede mag-assert? Ibig sabihin, hindi pantay. Tama? Nagkaroon lang siya ng pribilehiyo na makapag-share ng Word, makapagturo. Under sa authority ng lalaki. Under sa authority ng subjection niya doon sa iglesia at saka sa lalaki. Hindi siya pwede, pag sinabi ko sir, inagaw. Si Deborah, hindi usurp. Kilala niyo si Deborah? Si Deborah, nilagay ng Diyos yan. Hindi usurp yan. Ang usurp si Jezebel. Dapat si Ahab ang mag-lead decision. Inagawan niya ng pwesto. Hindi lang si Jezebel, meron pa ibang reyna eh. Napakalaw siyang reyna. Si panahon ni Josiah. Atalia. So, yan ang mga halimbawa ng usurp. Meron tayong halimbawa sa Bible. Si Deborah, yan ang halimbawa, nilagay ng Diyos yung babae. Si Barbanab, kinilala niya si Amy Semple McPherson. Kung nabasa niya, hinanap ko talaga. Si Amy Semple McPherson ay babaeng nagtatag ng Foursquare Church. Alam niyo yung Foursquare? Malaking church yun. Pero naging denomination naman yan. Nung ginamit si Amy Semple McPherson, ang sabi ni Barbanab, kinikilala niya yun. So kinikilala niya, ginamit niya ng Diyos yun. So, si Deborah, ginamit ng Diyos, at for special instances, ang babae pwede magamit ng Diyos. Bigyan ba halimbawa? 1 Corinthians 11:3. Ang ulo ay Diyos. Sino yung kasunod? Kristo. Sino yung kasunod? Lalaki. Sino yung kasunod? Babae. Okay. Paano kung yung lalaki ay lumihis sa Diyos? Susundin ba niya yung lalaki? Susundin niya si Kristo. Kanya. So, meron pagkakataon, minsan, yung babae ay nagamit ng Diyos para mahatak pa yung lalaki. Nasa Corinto 7 yan. Unbeliever ang lalaki, pero pwede pa maligtas. So, habang unbeliever lalaki, pag may hukum session, ang tama naman, kasi sa hukum, hindi nyo patas kung sino may katwiran. Hindi porket lalaki ka, pwede mo na abusuhin. Lalaki mo, kahit mali ako, sundin mo! Pag may hukom sa church, mahihilo yan eh, maka-counterweight yan eh. Mas kawawa sa lumos pa, no? Pero dito sa church na may hukom, pwede ba balansin yung hindi porke gusto niya, eh tama na. Hindi ka kulang sa paliwanag sa entire message. So, kung nasa katwiran babae, pwede siyang pwede siya ma-justify, pwede siya ma-vindicate. So, okay, sige, tuloy pa na. Open to all, Presenter. Yung mga na-research nyo na tanong, pwede na magtanong. So, i-address nyo lang kung saan nyo itatanong. Open na, open na. Sige, sir. Sabi sa may. Pangalawang tanong ko po, sa inyo kasi merong pastora. Hindi ako sanay tumawag ng pastora. Hindi kasi pinahintulutan ni Apostol Pablo ng babae magturo ng ulo. Yun ang naturuan, tamang aral. Pero sa pagtuturo kanina, ipasulat niya ako,
dito ba yun? Yung babae pwede na magturo at magturo yata. Ang tanong po saan sa fivefold ministry na may apostola nakalagay at propetesa at pastora. So, correct ko, no? Wala ko sinabing pwede manguna. Sabi ko nga kanina, pasakop siya eh. So, nagkaroon na siya ng privilegyo, kabalikas. Pero hindi niya lampasan na lalaki. So, walang manguna. Yung turo, kung ulitin ko yung nabanggit kanina, doon sa Timoteo, yung pagturo ng babae ay kasabay sa pag-assert, pag-agaw ng authority. Ang common ground niya, kung ganun yung sinabi ay kailangan ng babae ay subjection. Subjection. So, kung ang babae may subjection, pwede siya magkaroon ng authority, pwede siya magturo. Pero, kung wala siyang subjection, hindi siya pwede magturo, hindi siya pwede mag-serve ng authority. Okay? So, yan yung nakasulat sa Bible. Ngayon, bigyan ko halimbawa. Kung ang babae hindi pwede magturo, in general, eh, paano yung anak na lalaki? May nakasulat din sa Bible, magturo ang babae. Paano yung ginawa ni Priscilla? Paano yung ginawa ni Deborah? Paano yung... Papunta lang kami nasa natin. Hindi pwede magbangga yung Biblia. Yung pagtuturo ng babae rito na binabawal ay yung walang pagpapasahod. Oo. Yung hindi siya... Yung kailangan may subjection. Kung hindi nagpa-subjection, hindi. Yan yung tamang balanse paano. Doon naman sa Korinto, alam mo namin sa yun, yung paghapon, yung pag-watch. Iba naman magtatanong, iba na. Gusto kong tanongin yung kasi kayo, na pwede siya ba ay walang si Pastor, Lito, pastor.